Hindi ho ba, Attorney Yusek, ang lahat ng proyekto ng DPWH ay may corresponding insurance, no? May bond siya, di po ba? Tama po, Manong Ted. Okay. Tama po. So kapag po na-discovering ghost project ito, ano po ang mangyayari doon sa insurance bond noong pong contractor at hanggang saan ang maaari makubre ng gobyerno doon? Wala namang tira yung proyekto. Kapag po kasi sa warranty insurance, if I'm not mistaken, Manong Ted, meron na po itong limitation. 13% lang po ng proyekto ang makiklaim dun po sa insurance. So talaga po ang kailangan pa rin kasuhan para po ma-recover yung buong amount po na binayaran. No? Pero yung insurance po, lahat po ng mga nakitang ghost, dumadaan na po yan sa proseso. Kinol na po natin ang mga insurance bonds na mga ito. Ngunit as allowed po by law, only a certain percent ang claimable sa insurance. Hindi po yung 100%, Manong Ted. Okay, so dito po halimbawa, itong mga nandito sa Bulacan, meron pong naklaro na flood control na ghost project, mga nasa 50 million lang, ganun pong halaga, no? I'm sorry, 50 million, no? Yun po, 13% lang ang makukubra ng gobyerno doon sa kanyang insurance bond. Yes, Manong Ted, di ko lang po sigurado yung percentage, pero 13% lang po. And lahat po ito, we have already initiated the proceedings. Ilang taon ang validity ng bond? Kung po ito ay either ghost o substandard o kaya abandoned project, ilang taon lang po yung visa ng insurance bond na yon sa paghahabol po ng DPWH o ng Estado? May mga warranty po yan, Manong Ted. Hanggang 15 years po yan, depende po sa infrastruktura. Ang flood control po, ang alam ko, 15 years po ang warranty ng mga infrastructure projects na yan, Manong Ted. Opo. So kapag po ito ay substandard, hindi ho ba yung bond ay tinatabi ninyo? Meron lamang kasi yung, di ba yung parang kung hinahawakan nyo yung bond ng DPWH and then kapag na-clear na yung project, ibinabalik nyo yung bond, di po ba? Ganun po ba yun? Tama po yun, Manong Ted. Usually po yan, 1 year lang po yung retention bond. After which po, kapag na-accept na po at nulipas na rin po yung period, binabalik na po yung pera. So, wala na pong hawak, pero that does not prevent us from still initiating yung pag-forfeit po ng warranty nila. So, paano kaya yun? Ang laki ng trabaho nyo, Yusek. Paano kaya yun? Yung mga... kung babalikan mo na lamang ang panahon ni Pangulo Marcos Jr., no, 2022, kalagitnaan ng taon na iyon. So, ang karamihan dito, nagpaso na ibalik na po yung retention bond. Tama po yun, Manong Ted. Tama po yun. Marami na pong naibalik dito. In fact po, sa lahat po ng mga in-initiate namin na proceedings, naibalik na po yung mga retention bonds. Pero, yun nga po, that does not prevent us from still going after it. Kaya po lahat po ng mga aming madiscover ay yun na po ang aming template action. Automatic po na yung mga bans, initiate na kami ng mga forfeiture proceedings po against those bans. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!